explain ko na sa inyo kung ano nga ba pinagkaiba ng retailers at wholesaler. Sa marketing kasi may tinatawag tayong trade marketing. May iba't ibang level ang mga customers dyan. Merong manufacturer, meron namang raw materials provider, meron namang wholesaler, at merong end consumer, at meron ding retailer bago pa magkaroon ng end consumer. So let me show you kung ano nga ba yung pinaka-differences nun para matulungan ko kayong mag-decide kung sino nga ba ang magiging target market ninyo. Kasi baka nalilito kayo sa pinag-uusapan namin ngayon ni Earl. Di ba, Earl? So hindi siya masyadong Yes. common. So let me share with you kung ano nga ba yung differences ng mga bagay na yan. So let me have my screen. Teka lang. So sa tinatawag na trade marketing, yan kasi ginagawa ni Earl. Opo. That's trade marketing, no? Merong iba't ibang portions yan. May first part, may second part, at saka marami pa. Actually, hindi lang dalawa, no? Madami po yan. So ngayon, isa-isahin natin yan. Pero gawin na lang nating 4. Yan. So itong different phases na to ay may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang roles sa isang trade marketing na environment. First, meron tayong raw material supplier. Opo. Itong raw material supplier na to, sa kanila nanggagaling yung mga, halimbawa sa meat, kasi frozen meat si Earl. Ang raw material supplier, hindi ko mamove. Ano ba yan? ang mga sample niyan, yun nga, meat, na mismo yung karne, ano, tapos yung mga raw materials na yan, binibili yan ng another wholesaler din. So ang wholesaler na bibili na possible bumili dyan, is halimbawa kung sa meat, kung sa ano tayo, kung sa frozen goods tayo, ang bibili niyan is possible na butcher. Ang next na bibili dyan, kasi sila yung magkakatay. So ang tawag sa butcher ay wholesaler pa din. Binibili nila yung products doon sa isang entity para i-process at ibenta ulit. So anong process na ginagawa ni butcher? Ang ginagawa ni butcher ay katayin yung karne. And then from the butcher, possible ulit na may bibili ulit sa kanya. Pwedeng diretso na yan sa customer, pwedeng dumiretso na yan sa end consumer. Teka, lagyan natin na end consumer dito. Pwedeng si butcher dumiretso sa end consumer. Pwedeng mangyari yan. Saan nangyayari yan? Sa palengke. Ba? Pag sa palengke, yan. Doon kinakatay, dinidiretso ng ibenta kanino binibenta? Kay end consumer. Or ito yung ultimate consumer, ultimate customer. So medyo technical po yung ating pinag-aaralan today. So from the raw material supplier, i-link natin yan, punta kay butcher. Ang galing naman dito, may arrows pa. Tutuwa ka. Pero possible din na si butcher, magsusupply siya kanino siya possible mag-supply. Pwede siyang mag-supply sa mga nagpapak, packers, mga butcher, mga Hackers. mga packers, no? Yan yung mga naglalagay sa mga packaging materials. Yes. Sila yung nagsiseal, nagva-vacuum seal, kung ano mang packaging style na ginagawa nila. The Yan yung packer. next. Pero sila ay trade marketers pa din. At sila ay buyers pa din ang tawag. So si butcher, buyer ba yan? Yes, buyer pa din yan. Wholesale buyer ang tawag sa kanya. Si raw material supplier ba, buyer pa din? Pwede yan maging buyer. Pero ang binibili na yan, minsan kasi feeds. Pero minsan naman sa damo na lang kapag baka, di ba? So pwede nating supplier is hindi talaga siya mainly buyer lagi. Pero buyer din siya possible ng vitamins. So basically, lahat yan ay buyer. Si packer ay buyer pa din. Pero nagbebenta siya. Pero mainly, ang tawag sa kanya ay trade buyer pa din. So after kay packer, kanino next ay dadalhin yan? Kay wholesalers. So, wholesale. Pag wholesale, ang ibig sabihin ng wholesale ay, ibinibenta mo yung product mo pa din. Seller ka pa Yes. din. Pero Ah. hindi pa rin kay end consumer. So alisin natin yan kasi hindi pa pala dyan. Ano? Ang pagiging wholesaler, ano ba yan? Ayaw mag-move. Move. Yan. Okay. Tensya na. Nahirapan ako.
Ang wholesaler yan, si Earl yan, nandyan si Earl. Gusto ni Earl maging wholesaler. Pero actually si Earl, nagre-retail din siya, kaya possible din na nagbibigay siya sa end consumer. Yan yung retail na Opo. ginagawa niya. Nagre-retail pa din siya. Tama po. Pero pwede rin na si Earl, nagbibigay pa ulit sa other people like restaurants, Yes. and pwede rin sa retail shops. So pag retail shops ka na, hindi ka na nag-i-stock ng sobrang dami. Usually, ang i-stock mo lang dyan, yung mga gagalaw. So, Opo. from wholesaler mula kay Earl, babato niya sa restaurants, or pwede niya ring ibato kay retailer. So, ang restaurant, usually ang tawag sa kanila ay Horeca. Hotel, restaurant, Opo. accommodations, canteens, catering pala yun. Ayun, nakorek tuloy ako ng asawa. Thank you, my loves. So from the wholesale, gusto niyang i-target. Sino target ni Earl? Gusto niya ibigay sa... Yung mga may-ari po ng restaurant, mga ganun. Yes. So ang restaurant owners sa tawag sa kanila ay Horeca. Nasa Horeca industry sila. Pero maliban Horeca. doon, gusto din ni Earl na mag-drop sa End user po. retailers. Pwede rin sa Retailer. end users. So, Oh. si Earl, bilang isang negosyante, tatlo ngayon yung gusto niyang maging customer. Opo. Diba? Retailer. Ang retailer sila, ang goal lang nila, makabenta sa end consumer. Punta sa end consumer. Ganon din si Horeca, ang goal din yan ay makapunta sa end consumer. Wow, meron tayong graph dito ah. Screenshot mo nga ito pare ko eh. Ganda natin, nakapokus sa negosyo ko. Oo, syempre, one-on-one tayo. Ikaw umatindi. Ayun, Pero maganda talaga, nga. perks mo na yun, Oo. di ba? Di kaya nga eh. Swerte Oh, ako. shoutout nga pala sa mga hindi nakasali sa Zoom namin. Ano po? Meron po tayong sinishare na Zoom link sa email. Exclusive link po yon sa mga nag-sign up doon sa ating sa ating Ano ba? email list. So pag nag-sign up po kayo sa email list, you can expect na masasendan kayo ng Zoom link para sa ating exclusive na usapan. Ayan, so Yes. review ulit natin. Sa trade marketing, maraming levels yan. Pwede natin simulan sa raw material supplier, and then sa gitna nun, lahat yan buyers. Ang lahat ng buyer dyan, mula dito hanggang dito, lahat yan ay buyers. Ang tawag sa kanila ay buyers.